listeners! Ayan, welcome po sa panibagong episode ng Dear Vane. Natapos na nga ang ating Feb-Ibig Fever dahil nagsimula na nga ang panibagong buwan, kaya na naman hello March na, dear listeners. Pero konting recap lang po sa ating last episode sa Dear Vane. Huling hirit Feb-Ibig na pag-usapan natin yung previous Valentine special episodes. And also as a closure or wrap-up natin for February na sinagot natin yung tanong na ano ba ang Feb-Ibig? And moving on, this March, more on self-improvement and growth naman yung magiging tema ng ating episodes. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang ating directors, Director 4, Junicio G. Alvindia. Ayan. And Director 3, Joel Dator. Pati na rin ang ating mga division chief and section head. Siyempre, good afternoon din po sa ating security force at utility workers. Bukod dito, tatawagin ko muna ang aking co-host for today para bumate yan. Bumate muna kayo, Ma'am Badet and Colleen, sa ating dear listeners na nanonood ngayong hapon. Miss na ka kasi kasi meron, hindi ako pwedeng makalimutan i-shoutout. Go! Meron na silang list. Hindi natin kakalimutan si Ma'am Faydan. Shoutout! First No pay. Unang favorite. Si Milet, si Ate Beth, Ayan. si Gian and si Zaira. Ayan. Ikaw naman, Ma'am Badet. Yan. Binatira niya Baka may additional. Siyempre sa buong Filmic community, ayan, happy Friday afternoon po at siyempre sa mga kapitbahay nating mga ahensya. Siyempre yung mga estudyante rin natin, dahil nga kagaya nating mga empleyado, excited na rin sila dahil there's another weekend that's waiting for us. Napakabilis ng week na to, no, Ma'am? Actually, Diba yun nga yung nag-uusap lang tayo about February, ngayon March na. At kalagitnaan. Diba? Kalagitnaan. Next week, na. Diba? Ayun, papatiin ko rin pala kasi birthday ng aking only baby brother ngayon, na si Aris J. Baguio. Ayan. Happy birthday po. Ayan. At sa aking friend from CLSU, ayan, si Sir Fer Christopher. Nabinati na rin actually kanina ni na Sir Lloyd and Ma'am John. And happy birthday. Sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang birthday today, March 14, 2025. Ayan. Okay, moving on. Sa episode 4 naman po ng ating programa ngayong hapon, ang Dear Vane, Pananaw by Gabay. Ayan, napakaganda ng usapan natin for today. Kasi ngayong episode sa Dear Vane, mapag-uusapan natin yung perspective o yung pananaw. Dahil mahalagang aspeto ito dahil nakakaapekto ito sa ating well-being. Siyempre, kung positive yung outlook mo sa buhay, positive rin siyempre yung bumabalik sa'yo. Ayan. And ayan. And syempre, kapag negative din yung outlook mo sa buhay, syempre, ganun din yung magiging resulta. Pero before natin malalimang pag-usapan kung ano yung episode natin for today, yan, tatanungin ko muna si Ma'am Pads, si Ma'am Badet, and si Colleen kung ano para sa kanila yung perspective o pananaw. Parang ayon lang sa kanilang idea. Yan. Mauna ka na. Oo, pananaw. Yung parang ano lang, siguro one word to describe. Siguro, ganun. Meron ba one word? But Or, it's how you see things. Yes, I agree. Ganun siya yung perspective. Ako, mindset. Di ba lagi may meron tayong mindset lang yan, mindset lang yan. Oo, pero yun, kagaya, in relation din dun sa sinabi ni Colleen, yes, it's how you see things. And for me, we have an option and we always have a choice kung ano yung titingnan natin na mindset or ano yung choose natin na mindset. Kasi there's always a negative and there's always a positive. Yes, laging may dalawa. Balance yan. And how you see the negativity and how do you see the positivity as well and how will you apply that to your life. Diba? So, parang ganun talaga yung perspective no, Ma'am. Yung talagang may direction kang tinitignan kung ano pero, yun. Yun nga, for me ang good news siguro dun sa part na yun, we can always choose the perspective na kasi lagi nang naririnig na hindi natin control. Medyo na-distract ako, sorry. Yes! Nagkakaroon na technical I think we're experiencing a technical glitch or technical difficulty. Pero we're working sa mga on that naka-live naman stream. Sorry. I'm sorry. Yun, pero we always have the option na meron tayong na parang
hindi natin kontrolado yung mga nangyayari sa paligid natin. Oo, syempre kasi ang dami Diba? ma'am na parang external factors kasi contributing factors. And even kung how bakit. people would treat us, how people would respond to us sa mga iba't ibang sitwasyon. Hindi natin control yun, but what we can control is how do we respond, how do we see things based dun sa pipiliin nating perspective. How we see things and how we choose to react. Yeah. Oo, laging yung yun. nangyayari sa sistema May natin. choice. Yes, May decision-making oo, process pa rin sa perspective lagi yung perspective. tinitignan natin. Kapag may negative na nangyari, that's something uncontrollable. Yes. Pero anong pipiliin mong perspective para somehow it's either ma-lighten up or ma-resolve mo yung particular situation na Oo. yun. And mga ganun ba? And if it's a happy scenario, how are you going to treat that and how are you going to respond that as well? Diba? Yung parang reaction talaga naman dun yung basis din. Yes, oo. And nagkakaroon tayo ng iba't ibang reaction siguro dahil malaking factor yung perspective na pinipili din natin na tingnan at yakapin. Tsaka siguro ma'am yung yung background ng isang tao. Yes, Ang laki din sigurong totoo yan. contributing Pinagdaanan, factor. Tsaka kung paano siya pinalaki, bakit siya may ganong aspeto siguro sa buhay, Tama. 'di ba? Ayan. So, ayan. Para sa mga dear listeners natin, yan, ang oras po natin ngayon ay time check 2:13 ng hapon. Ayan. So, para sa mga dear listeners natin gustong mag-share ng kanilang kwento ng pag-asa, kwento ng pag-ibig o karanasan, nakapupulutan ng aral, mag-message lamang kayo sa Radyo Agri 90.1 Philmec Facebook page. Yan, narito ang 3 easy steps kung paano magpadala ng inyong kwento. Yan, send na kayo dear listeners, malay mo kwento mo na ang susunod na mapapanood at mapapakinggan dito sa Dear Vanek. Pwede ka rin pumunta at ikaw mismo ang magbahagi ng iyong kwento live dito sa ating programa. I-message lang ang Radyo Agri 90.1 Facebook page para sa assistance. Ayan, si Colleen, may i-plug lang din siya. I-plug din siya ngayon. Ang next hotline ng Radyo Agri Yes. 90.1 FM. You can text us sa 0962-119-7445. Ayan, 0962-119-7445. And you can also see our text hotline sa aming caption for this live stream. Diba? Kung may gusto kayong i-message or mga short reminders or reaction sa ating live ngayon, pwede kayong magpadala sa atin, dear listeners. Ayan. So, ang dami na naman means kung paano tayo marireach, diba? Yun talaga yung wini-work out ng ating Radyo Agri aside team. sa text live, we'll be having a call hotline din. Diba? Wherein yung mga ka-Radyo Agri natin that they want to hear themselves, diba? Sa radyo and also sa live stream natin. We will make it possible and also other virtual arrangements like Zoom, diba? O, diba? So, Kaabang-abang. Yeah, we're working on that. Kaabang-abang talaga. Tulong din ng ating mga magigiting na mga ICTS mga sirs natin, sina Sir Ed, Sir Glenn, Sir Jason, sina Sir Marlon, Sir Jebong, and the rest of the team. And of course, sa stage din, nandyan din si Sir Rains na lagi din nakaantapit din naman sa atin. Para naman lahat makikater natin, no, ma'am, yung audience natin. Yeah. Ayan. So, nalaman na nga natin ang personal take ng bawat isa kung ano yung perspective para sa amin. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung importance nito sa iba't ibang setting. So, una na nga yung personal growth. Ayan, yung sa perspective sa personal growth in terms of education. Parang sa akin kasi, ma'am, personally, parang in-instill kasi sa akin ng parents ko yung kahalagahan ng education. Kaya parang yun, lumaki ako na hanggang nag-college. Talagang dala ko siya. Kaya yung nasabi ko nga kanina na malaking bahagi yung background ng family mo kung paano ka pinalaki. Yes, how are you raised? People who you grew up with. Yes, Kung ano diba? yung perspective nila. Yun sinasabi din na although palasak na siya, Oo. it's a cliche, sabi nga that the education is something na greatest treasure, or one of the greatest treasure na maibibigay sa atin ng parents natin, na ito yung bagay na hindi mananakaw sa atin. Diba? And actually, in relation to perspective, iba-iba din kasi treatment natin doon. May iba na they are not that good academically, pero in terms of sa life, nai-apply nila yung ilang mga concepts that they learn sa Iba-iba. school, or
may ibang way yung education kung paano sila natuto, like naging street smart sila, doon nila na-unleash yung mga skills kaya nila. Kaya po na ano yung mga different style of learning. Yes. Or paano ka as a learner, yeah, diba? May ano ka, kunyari yung sa kinesthetic ba yun or what? Yung sa movement, mas natututo sa ka. visuals. Visuals, may movement, meron yung words. Nag-i-evolve. Diba? Totoo. Hindi na lang yung traditional form of learning. Ikaw po may mga parang additional perspective sa education. Yes, yeah. Parang parehas kasi kami ni Ate Van. Ako parang hindi. Char. Joke lang. Joke lang. Hindi lahat naman tayo kasi. Oo. Hindi, parang very naman yun na parang tinalaki talaga tayo na education is very important. And it's something you don't want to waste. Yeah, oo, dapat talaga. And it pays off. Kasi parang yun yung mahalagang natatandaan ng kabataan, especially those who are still parang learning, pumapasok pa rin na it pays off. Parang ngayon, hindi niya siya makikita kasi nahirapan kayo. Yeah. Pero once you finish, parang there's always something na parang dun babalikan mo. Yeah, oo. Hindi lang yung learning itself, but the experience talaga. Lalo yung experience what you learn yeah. habang pumapasok. Kasi yung mga theory naman na pag-aaralan natin, somewhat natatouch. Pero yung experience kasi yun talaga yung sabi nga nila, the best teacher. Experience is the best experience teacher. is the best teacher. So, it's so important din na parang nakikipag-usap ka during your days na nag-aaral ka. Kasi doon mo din mapupulot yung, oo nga no, yung mga ganun bagay. Kasi iba kasi yung parang practical knowledge, yung mai-apply mo yung theory, talagang nadadala mo siya, even if nasa workplace ka na. And you learn how to be street smart also. Oo, yung sinabi nga ni Ma'am Bads kanina. Totoo yun. Which is hindi naman yun na ituturo actually yung talagang step by step, di ba? Ganito, para mag-survive ka sa outside world. Napaka nila, yung mabilis mag-isip in times of emergency, o ganito tayo problem solving skills nila. Diba? Ayan. So, next setting naman, yung sa attitude, sa workplace or career naman. Paano naman yung sa perspective naman in terms of workplace, siguro sa akin, ma'am, ay yung parang may time para sa work, may time para naman sa work-life balance sa sinasabi. Para sa akin, no? Kasi parang, hindi naman necessary na kailangan trabaho lang yung meron ka. So, di ba, parang ma-enjoy mo yung mga ginagawa mo. Syempre, sasamahan mo rin somewhat ng mga, magpapahinga ka or you develop hobby, interest outside yung outside the workplace. Oo. And actually, ako kasi medyo, may idea kayo actually how yung malaking portion ng employment life ko. And lagi ko ding nababanggit, even sa other programs, that one thing that I've learned sa concept ng workplace, when it comes to perspective, is the resilience talaga na later on mo marirealize, mababago talaga kasi yung mababago ng workplace or ng work experiences mo, yung perspective mo, not only seeing yourself as a professional, but sa life din talaga in general. Like, doon talaga matetest yung resilience mo. Hindi lang siya actually yung mga naaral mo Although there's syempre, once you apply for a certain job, di ba, tinitignan ng isa is your education attainment. Although I had an experience na hindi actually nakita yon. Pero that's another story. But still, it will pay off, kagaya din ng sinabi ni Colina, it will pay off din talaga. And pagdating sa workplace, actually may nabasa akong post sa isang social media platform na iba kasi yung, 'di ba, kumbaga sa work-life balance, madalas nating tinitingnan yung work-life balance na dapat yung kagaya ng binanggit mo kanina na dapat meron kang oras for work, meron kang oras for life, parang ganon. Kumbaga outside work and inside work. Meron akong nabasa actually na parang ang perspective naman niya about work-life balance is itong season natin na to, sa lahat ng empleyado, ito yung season natin of working na maaaring tayo ay nagtatrabaho para mag-ipon syempre ng pera for financial stability. #alipin ng pera. Pero yun, diba, na maaaring, halimbawa, as for me, that I have my kids, so I am working para
may provide. support sa kanila. Yes. Sa inyo din, maaring you're saving for your higher education attainment, whatsoever. But, yung concept ng work-life balance is that yung in terms of season ng buhay natin. Na at this point, nakadepende. nasa work tayo. But sooner or later, itong work na to ay magiging life na siya. Siguro ito yung parang in terms of retirement, di ba, na parang you're reaping what you sow. Ang ganda ba? Tama ba? You're reaping what you sow. Yes. So, basta yun. Ito ako sa dalawa na yun. Yun yung baga, message. yeah, inaani mo yung mga bagay na pinagtatrabahuan mo sa ngayon. Kaya parang, kumbaga, in-end niya yung kanyang sharing or perspective yun na parang whatever season that we have right now, alagaan natin. Piliin natin na no matter what we're going through sa work season natin, alagaan pa rin natin, piliin pa rin natin na pagbutihin. And kung nasa life season tayo, ay i-embrace pa din natin and let's be grateful pa rin at the end of it all. Ganun yung tingin niya. Kaya pala kahit ma'am, parang nakukuha ko sa sinasabi mo ay kahit na positive or negative yung nangyayari, may matututunan ka. Yes. Diba? Totoo, May makukuha kang totoo. talagang siguro makaka-contribute ng mabuti sa'yo Yes, as a person. Lagi yun sa perspective. Oh, diba? Diba? Kung Outlook titignan mo kasi ang isang sitwasyon na negative na nga, tas nega ka pa, Yun. what will happen? Doble-doble. Or ang isang negativity. sitwasyon na parang, pwede mo naman siyang deadmahin or you just to ignore. So, okay ka lang parang naman din. sa perspective nga, parang in terms of your perspective, kung paano ka magre-react. Kung paano Laging mo babalik talaga doon. titignan Laging yung babalik How you see sitwasyon. things and how you choose to Oo. react to Yeah. it. Parang ganun. Oo, lalo yung reaction na side. Doon kasi, Oo. Kasi dun lahat domino effect eh. Yeah, everything will follow after. No matter... If you react negatively, everything. Oo, yun na yun. Magiging Negative negative. din. Pag positive din. Pero hindi namin sinasabi na palaging ganon, Oo. ha? Oo. It Pero may depende. times But kasi... also how you will handle it. Oo, Depende totoo. talaga Now, siya. may times kasi na parang hindi mo rin naman dapat yung tinatawag natin na toxic positivity. Na lahat titignan mo Na positive. pinag-usapan din ng morning kwento. Oo. Toxic positivity. Okay lang ako. Tapos parang nade-deprive mo yung sarili mo Yun sa na mga emotions i-invalidate and na. the process Yes, na kailangan and mong daanan. also, Diba? toxic positivity invalidates other people's feelings. Agree. Oo. That's why you have to be very careful. So, it's Sensitive another enough. perspective kasi, Oo. di ba? There are times The toxic Diba? Ang positivity. dami There are times perspective kasi na, kasi. parang sa workplace, sabi natin, if someone's not feeling well, hindi mo naman din pwedeng sabihin, okay lang yan, work. Oo. Hindi Ay, ano ka ba? Hindi mo Diba? pa pwede Syempre, ikatwiran niya. insensitive Mag-work na. ka. Tayo ka Oo, dyan. insensitive. Oo. Yes, I agree. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, di ba, napaka-critical natin in terms of ganyan, yung sensitivity natin sa ibang tao. Di ba, yun nga yung parang sa empathy. Yes. Yung talagang nilalagay mo yung sitwasyon mo dun sa sitwasyon ng kasama mo, di ba? Which is wrong. Kasi Not all the magkakaiba tayo. time. Oo. Kasi ako din, parang kapag ganun yung tingin mo, kasi kailangan mo pagdaanan yung process. Halimbawa, na broken-hearted ka, hindi po pwede na parang, hindi, okay lang ako, matapang ako, ganyan. Hindi, okay lang yan. Magiging, parang someday it's gonna make sense, pero kailangan ko maging okay ngayon. Pero paano yung other side or yung system mo that you have to go through na kailangan mong tindahin, magre-relapse ka, maiiyak ka, malulungkot ka. Dinideprive mo yung sarili Kasi mo mas dun sa madali part na yun. sigurong mag-heal pag tinatanggap kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Pero paano mo din tatanggapin kung hindi mo din nadaanan yung process, di diba? ba? Kaya nga parang step by step. Also yung level of pain. Yes! Parang, Oy, oo. dami. Sa mga tao, Oo. parang hindi naman kayo same ng level of Yes, pain. agree. Ng level of tolerance sa mga emotions. Oo. ganun. So, you may don't always sensitive, imply na, may hypersensitive. sa akin nga, okay lang. Yun nga hindi yan. pwede yun. Oo. Hindi Ay, pwede ako kasi yun. pinagdaanan ko rin yan. Okay lang naman Parang, ako. Like, kumbaga malilibelan ka tuloy ng traditional perspective. oo, Pag- yan. That's another perspective na, actually, ang dami, di ba? Depende sa sitwasyon, and yun yan yung factors, environment, how we are raised, among others. Ang dami. Diba, ang dami. Next naman po yung relationship. Ito naman, yun nga, hindi naman to limited sa Sa romantic, pero friendship, Yes, ganon. sa or family. Sa family. Relationship. Yes. Shift. Sa inyo ba, paano yung perspective nyo in terms of relationship? Ako kasi highly emotional human being talaga. Tas Parehas with, with Highly anxious attachment sa, Oo, talaga. sentimental. Maala. Grabe, malala. Malala. Pero yun,
Kasi bilang highly emotional well-being with 50% anxious attachment. Challenge sa akin. Oo. Actually crosswise. Crosswise. Hindi, pero challenge palagi sa akin, paano ako magiging less emotional. Grabe yung sensitivity to the peak. Diba? Ganon. So, yun yung challenge sa akin na parang may mga pagkakataon that things, I'm not okay emotionally, pero kailangan kong mag-work, halimbawa, or kailangan ko na kahit paano mag-function ako as if kailangan maging okay lahat, pero bilang highly emotional nga ako, parang no-overwhelm talaga ako. Like, ano ba? Parang relate ako kay Ma'am Badet. Yun yung challenge na kailangan. Tas bilang, ang hilig kong maghanap ng validation. Pag hindi ko nahahanap yung validation na gusto ko, or something that would comfort me, talagang yun, affected na yung emotions ko, which kapag emotional, di ba, parang everything will follow, how you will function, how you see things, Hindi ka na makafocus. how you react to it. Like, pagdating sa relationships, parang perspective comes into place in terms of understanding each other. Kasi kailangan, you know how they see things and how you see things. Parang kapag nag-express ka ng sarili mo and you don't get the reaction you wanted, it's because di kayo same ng perspective. Diba? Perspective yun. That's another perspective. Iintindihin mo. Then, dun pumapasok si perspective din. In terms of understanding each other. Kung friends kayo, kunyari, ilan kayong friends, may isang naiiba ng perspective. Not necessarily na mali siya yun. Yes. It's because she or he sees things differently. And sometimes kailangan nyo yun. Adjustment na naman. Diba? Balance, yun talaga. Pero yun, sobrang malaking kalaban kapag highly emotional ka. Paano dapat na magiging okay yung perspective mo. Hindi siya sa tama or mali, pero paano siya dapat maging okay. Kagaya na parang, hindi ko nakuha yung validation na gusto ko. Ano ba? Aartihin ko ba to? Paano mo siya Paano ko siya i-handle? Paano Magagalit ba manifest ako? sa'yo yun? Iintindihin ko ba? Or iintindihin ko na lang ba kasi magkaiba kami ng pinagkukunan, magkaiba kami ng how we express things kahit sa ang klaseng relationship. Kaya ma'am, nakakabilib yung mga tao na magaling silang humandle ng iba't ibang emotions nila kapag sa ibang sitwasyon, parang galit, yung lungkot, talagang namamanage nila. Actually, pinili ko sa mga nonchalant na person. Talaga kasi nag-react yung mga iba't ibang subtitles sa animation. Buds na very reactive kasi sa mga ang OA ko kasi talaga, like, tanong pa lang nila na answerable ba yes or no. May 250 word essay na akong sagot. Ganon. Nakakatakot po yung ibang sabi ni Ananium. Kilala ko yung nakakatakot na yun. Pero wala akong talaga. Di ba kasi sometimes pag nagsabi ka parang for example ako nagsabi ako kay Ma'am Bads, Ma'am Bads, at ganito yung nangyari. Si Ma'am Bads, ganito. Tapos unahan ka na agad ng emosyon. Okay lang naman, pero ganun lang yung nasasabi. Hindi, dapat ganito. Di ba ganun? Parang yung perspective namin magkaiba, pero nagkakaintindihan naman tayo. Kasi paano kumbaga we choose to understand. Tapos siya, halimbawa, OA na naman siya. Okay, sige, yan, kita maging OA. Tapos siya parang, chill ka lang. Tapos, sige, chill ka. Okay, I respect. Pero parang after namin mag-usap, oo nga, tama rin naman pala. Pareho kami na gano'n din. May point. Okay, sige. Kaya pala siya chill. Kaya pala siya OA. Kaya parang yun yung sinasabi ko na okay lang din na magkaiba kayo ng perspective kasi you need to see things like different directions. Kasi niya naman nakikita yung nakikita mo and vice versa. Especially kapag ikaw yung nasa situation. Parang ang makikita mo lang kasi ikaw lang, ako lang. Kahit so kailangan mo kumausap ng tao na very willing sabihin kung mali ka or hindi. Very important yun. Yes, yung sa perspective na side. And dapat open enough ka rin na tumanggap. Kasi I have a friend na parang, ewan ko ba, for some reason, medyo inarte-artehan ko siya. Tapos ang sabi niya sa akin, if you're looking for an emotional friend, you know that I am not that kind of friend. Kineming. Wag mo akong artehan. Sabi niya ang gano'n. Ma'am Bads, makikinig ako sa'yo. Makikinig ako sa'yo, pero hindi ako marunong mag-reply sa ganito. Yeah, May iba-iba kasing types. Diba, mag-chat ka, pero
Okay. Siya, ganun siya. Naiintindihan Pero din hindi siya yung nagsabi ng emotional Hindi ako yun, something. Hindi guys. siya yun. Oo, pero parang, din, it was a humbling experience for me na parang, bakit yung perspective ko lang na gusto ko pag emotional ako, dapat emotional ka rin. How about someone or a friend na rational lang siya mag-isip? Binabalanse niya talaga na, anong issue doon? Ayan, Ganun. seeing outside, diba? Ay, good Ayan, afternoon! may- Finally, naabutan niya rin tayo na nasa kalagitnaan ng crowd. Okay, Mai Hidalgo. Yan, Thanks okay. for watching. Ayun, si Anonymous ay nag-message ulit. Ano to, active, active PMer. listener From to. PMer. Episode 1 hanggang ngayon. Kasi kapag kilala mo as nonchalant yung person, hindi mo alam or clueless ka kung ano yung nararamdaman nila dahil hindi sila ganun ka-expressive sa kanilang feeling. Totoo Diba? din. Yun naman yung medyo cons kapag nonchalant. Pero ang galing ewan ko, I find nonchalant people na ang galing mag-handle ng emotions. Sa akin sa akin yun. Na Opinion parang, lang. na parang, Pero nonchalant people need someone din. yes, Oo. babalanse. Na parang Agree. ilabas naman yung Oo. emotions Oo. nila. Tama yun. Yung may somehow magpupush. Kailangan ng isang mahirap madaldal din. at isang Oo. nonchalant. Yes. Mahirap so, din perspective pag hindi. pa rin Oo. talaga doon. Diba? Na-express yung feelings. Yes. Yun yung perspective ko sa nonchalant, diba? So, we all have different kinds of perspective when it comes to relationships. How do we see the people around us, diba? And how do we treat people around us, diba? Sa attitude and behavior, ayan, sa personal growth, ito yung hindi pala natin natawag. Tumalo na tayo agad ng work. tumalo tayo ng work. Sige. Ayun, sa pananaw, Mhm. in terms of attitude or behavior, siguro yung parang, kasi iba-iba din tayo talaga ng pinanggalingan. Siguro yun yung nakaka-apekto dun kung paano nga tayo pinalaki and ano yung mga bilin, ganun, Yes. na in-instill How we sa are atin, ng ating mga magulang. Kaya dun din papasok kanina yung sinasabing sensitivity. Yes. Kasi iba-iba naman tayo ng pagsubok or sitwasyon na kinaharap. Parang ganun. Totoo din. And yung experiences, even the unfortunate events na nangyari, ang laki ng laki ng effect nun. Mas malaki The pa nga trauma. actually, yung mga negative Yes. sides. Kasi dun ka talaga natututo. Yung natin, yung tinatawag nga daw natin na trauma response minsan. Yes. Diba? Pero with attitude and behavior, di ba? Pag sinabi natin perspective in terms of attitude and behavior, it's how you choose to It's always present choosing. yourself. Yes. Parang for It's me always kasi choosing napalaki din ako talaga. na ganun. Yung what you show other people, ganyan ka nilang Yes, matatandaan. it's a Oo, reflection. So you always have to be careful. Pero you don't have to forget na yung true personality mo. Oo. Or you have to always be careful. May with how you boundaries talk to din. other people. Yes. Parang ganun. Di ba kailangan siya? Yes. Oo, tsaka din, in all fairness, yung kakayahan din natin na mag-adjust sa mga tao, sa paligid natin. Oo, Yun nga, yun. yung Diba? sinabi ko Oo. kanina. Na parang kapag comfort people mo yung kasama mo, for instance, ano yung attitude na pinapakita natin? Oo. Siyempre, yung Siyempre, a bigger iba-iba part of who naman. we are. Oo. Diba? Iba-iba Yun naman. talaga. Depende Oo. sa kasama. Yes. And yung environment talaga natin, it matters na may mga taong insensitive kasi, alam mo yung simpleng sa pagsakay lang sa sa simpleng pagsakay lang sa Jeep, pampasaherong jeep, ganyan. Di ba yung mga instances may encounter tayo na seniors, may encounter tayo na parang PWDs, di ba merong Oo, priority may priority sa kanila talaga. Tapos minsan, dulo. yung iba parang they choose, o yung parang kind of perspective na parang, ay hindi, nauna ako dito. So, I am entitled hindi to naman this maganda. seat, kahit na merong while there are some who choose na parang i-consider Yes. yung mga ganung bagay na, okay, so kahit ako yung naunang nakaupo dito. Since someone or mas priority siya dapat dito. So, I'm willing to give up my seat. Parang I think that's where parang conflicts and parang pagtatalo Oo, dun happen. na. Yes. Magsisimula Magkaiba ng siya. perspective. And both isn't really willing to understand. Yes. Or mag-adjust. Kaya kailangan talaga yung adjustment. Kasi talagang kung walang magpapatalo, talagang Oo, yun. hindi siya conflict matatalo. talaga. Ang hirap na parehong walang Oo. magpapatalo at Or parehong magbibigay. magpapakumbaba. Oo, Diba? Ang hirap nun. magtutone down. Ayan. From Dr. Ay, sa Ayan. Dr. na aking friendly na yan. Sorry sa late kwentuhan, mahalaga humabol. Better to be late than never. Yes. Sabi nga.
Perspective din Grabe yun. naman. Diba? Parang kung may perfect attendance award sa panonood at pakikinig. From morning to afternoon, Yes. natin Dr. Love. program. Thank you, friends, so much. Thank you so much po. From day 1 up to now. Talaga Yes, naman, oo. avid listener natin. Totoo. And viewer na Yes, at the same thank you time. so much po. Ayan. Ayan, so napag-usapan na nga natin no, yung perspective in terms of different settings. Ayan. Yes. Una yung sa personal growth, tapos nagpunta tayo sa workplace or career, and then relationship. Ayan. So, ngayon naman, it is worth discussing din kung saan times ba nagbabago yung pananaw ng isang tao, whether it be positive or negative perspective. Ayan. Siguro para sa akin, nagbabago yung pananaw ng isang tao kapag may something situation, parang yung plot twist ng buhay. Yes, Parang may significant na kasi doon ko siya ganon. na-experience din personally, parang ganun. Kaya yung times na parang ako kasi as eldest daughter, parang ini-instill na talaga sa akin na dapat ganito ka, ikaw yung mag-lead, Yes. 'di ba? Sa mga kapatid. Pare-pareho nga pala tayong Oh, diba? pangalan. Pero, diba? The eldest daughter. Ayun din, Ayun, even si Faye. Yung mga ganong bagay. Pero nung nawala si father, mas lalong parang nag-reflect yung side na yun, na talagang ikaw na yung kumuha ng posisyon na yun. Yun yung parang pinaka-turning point. Doon din lumabas yung resilience. Yeah, Kasi hindi ko oo. inakala na mabubuksan yung ganong side ko nung nangyari yun. Ayan. So, kayo ma'am pa din. For me, yung turning point nga, parang kasi may times, di ba, na may mga tao tayong na-encounter na hindi natin maintindihan bakit ganun sila mag-react, bakit ganun yung perspective nila. Not until we experience what they went through. Oo, talaga. Parang for me kasi, ako personally, lagi kong na-encounter yun na parang may mga tao na hindi ako maintindihan, kami maintindihan. For some reason, parang for us kasi, parang ito sapat na tong rason na to para maging ganito kami or parang maging ganito yung perspective ko, pero bakit hindi niya maintindihan? Yes. Then parang ma-realize mo na it's because hindi nila pa maisip kung ano yung pinagdadaanan mo kasi Oo, hindi hindi nila pa napagdaanan experience. themselves. Kasi iba na yung ang dali kasing mag-comment, ang daling magsabi. Totoo yan, Ang daling magbitaw mag-judge. ng Oo, salita. dapat ganito, dapat ganyan. Bakit hindi na lang ganito? Oo. Kasi ganito. Pero kapag ikaw na yung nandun sa situation nila, Nararanasan mo na. sometimes kasi you're helpless, wala kang choice, mga ganon. And hindi nila yon kayang makita kasi hindi naman nila na-experience. experience. That's why we have to choose kung sino yung pakikinggan natin. Tama. Kasi Oo, kung kailangan. anong emosyon yung i-absorb. Yung Yes. selective. And up to what extent at kung kaninong what extent extent. tayo dapat Natin mag-explain. tatanggapin yung Tatanggapin. comments and suggestions. Yes. I mean, I know naman na they mean good. Yeah, oo. Wala silang not so Wala good silang, intentions. your intentions I know, Yeah. pero you have to understand also, di ba, na ganito yung situation ko. Yung ini-instill mo ay hindi applicable sa atin Ayun, at this hindi time. naman siya, That's why it's very important. one na size alam fits natin. all. Yes. Oo. Totoo. Diba? Yeah, oo. Sa isang sitwasyon parang ang daming choices, ang daming options. Parang Diba? ang simple lang sa mata ko, pero hindi ko alam na yung pinagdadaanan pala ng tao nito, it's very complicated. Yes. Iniisip natin na we all have the same experience, pero hindi siya ganon kaparehas. Meron at merong pagkakaiba that would actually make us see things in a different way. Diba? Halimbawa na parang mawawa kami ni Colleen, parang kami broken hearted. Pero hindi ibig sabihin na parehong-pareho kami ng sitwasyon. Oh, yes. Yung pinagmulan, bakit kami broken, yung mga ganong bagay. Depende Kaya yung kung what paano. may tinake na advice at umeffect sa akin. Hindi ibig sabihin na dahil umeffect sa akin, epekto din sa Oo, kanya. tama. Diba? Hindi naman. Oo. And not necessarily, Diba kunyari, parang mas- ano lang yun, sa mga skincare, hindi naman pag Yes! ginamit mo. yung yung lagi nila sinasabi na what works for me may not diba, work yung for mga you. disclaimer ng Oo. mga Oo, beauty yung mga- vloggers. oo, diba? Pero totoo yun, na-apply din yun sa Totoo. buhay natin. Hi, Ate Vina! Ayan, naka-travels. Ingat kayo! Ingat kayo ni Ate Hello, Rosita. Mean. Hi! Hello Nasa po. Pampanga sila ATM. Yes. Naka-travel Pero sila. ano yun, parang for me, very important na yun.
yung alam mo, ang dali kasi magsabi talaga. Ang dali actually, ang dali mag-advise. Oo. Di ba? Parang dapat ganito yung gawin mo. Ba't hindi ganito yung gawin mo? Bakit ganyan yung nararamdaman mo? Di ba? Kaya maganda yung sa listening din. Yes, Oo, the power you of have to listening, listen. being humble. Hindi lang, you don't hear, At you saka listen. Yes. tatanungin mo yung tao kung ano yung gusto niya. Gusto mo bang makinig? Uy, Or totoo gusto mo yan. ng advice? Diba? Parang ganun. Para at least, nasa kayo, iisang direksyon. Yes. Ganun, or perspective. And also, that's why very dangerous yung phrase na, kung ako yan, ganito, ganito. Oo. Diba? Kasi Comparison. nagiging self-centered. Sa no. Kasi you may have the means to do that, pero siya wala Yes. And you diba? don't know that. The capacity to do Yun nga. that. Oo. Kaya yung perspective mo doon, sa sarili mo lang, hindi mo tinitignan yung mas malawak na aspeto. Bakit siya ganun? Mhm. Kaya actually, may friend ako nung high school na ang sabi niya sa akin, until now, hindi ko makakalimutan yun na parang, itong payo ko ay hindi ko sinasabing sundin mo to, pero pwede mo siyang gawing reference kung a-apply siya sa pinagdadaanan. Very yun. Oo, hindi niya alam mo yun, hindi niya in-instill lang, eto yung gawin mo, girl. Oo, na hindi niya Actually, tinutukan. Gawin mong option. Ang Consider mo. appreciate ng mga Oo. ganun. Kaya Kasi sobrang mayroong tumatak mga sa tao akin din yun. na, si ano nga, ganito yung ginawa umokay Yeah. naman. Ano yung parang gamot? Nung pinainom ko siya ng gamot, diba? okay naman siya. May mga ganung bagay Oo, talagang oo. sa reality. Na meron akong kilala, ganyan din yung pinagdaanan niya. Okay na siya ngayon. Bakit hindi ka okay? Diba? Parang hindi natin dapat alam. yung sinasabi. Spoken rule na daw. Yung mga ganung bagay. oo. Kaya importante yung nabanggit mo kanina, Ma'am Valina. Tatanungin mo muna, ano yung kailangan ng tao? Yes. Diba? Gusto mo lang ba nang makikinig sa'yo? Ayan, si Ayan. Anonymous. Ayan, Anonymous. Si Anonymous ulit. Ayan. Bakit po nanghihingi ng advice sa akin about okay. relationship yung mga kaibigan ko? Pero NBSB po ako. Flat twist, sinunod niya at nag-thank you siya kasi effective. O, diba? At Oh, least. may effect sa kanya. diba? Oh, Oo. diba? Kasi nga, nasa different perspective Oo. siya. Oo. That's why it worked. Diba? And siguro Okay. pinili niya yung perspective na baka okay yung in-advise no, at ni Anonymous. Diba? Diba? So, tinignan niya sa ganun. So far, so good. So, pero kung yan bawa, i-advise na sa iba, maaaring hindi siya effect. Hindi na Diba? effective. Gamot yan. Oo, diba? Yung mga disclaimer, talagang hindi, kasi it's sa lahat oo. Kaya talaga hanggat maaari. applicable. Kung pwede nga na may disclaimer kang ganun dito. The views and opinions the Pero advice, totoo naman yun, diba, ma'am? That's To why you also have clarify. to be selective sa pagpapayuhan mo. Uy, totoo. May mga tao Oo. kasi, mga karadyo agri, dear listeners, na hindi nila na-appreciate ang tawag dito, advices. Especially unsolicited advices. Unsolicited advices. Ah, Minsan kasi ang gusto nila, for you to listen, hindi yung sumagot ka Yun na, kasi nga. ganito. Oo. Makinig ka lang muna. And Oo. if he or she asks you for advice, go. Yeah, Diba? oo. Pero parang yun na nga yung modern day approach talaga Hindi ka muna mag-a-advise, diba dati? Hindi, Pag, makinig ano ka lang. pag may problem, dapat solusyon agad. Hindi. Dapat meron din Oo, parang kasi may mga listening part. Oo, may mga ma-encounter ka kasi na, sige, nagsabi-sabi. Pero yun lang, shinare ko lang. Ibig sabihin, gusto lang niya ng mapagsasabihan. Oh, diba? Yung Hindi niya mga gusto ng ganun. opinion Oo. mo. Kasi maaaring yung perspective mo, halimbawa, during that time, habang nagkukwento ka, may nare-realize ka Oo. may na-evaluate ka. Kailangan mo lang talaga i-burst Ikwento. out. Oo. Kailangan mo lang ikwento para gumaan. Ayan, si Ayan, Anonymous si- ulit. Ayan. Pero Oh, aminin totoo. po natin na Totoo yung yan. ibang nag-a-advise mismo sa atin ay hindi kayang i-apply sa sarili nila ang advice Yes. na galing sa Facts. kanila mismo. Oo, totoo yan. Kasi nga, iba yung 100%. iba yung perspective at iba yung sitwasyon ng tao. Diba? Sa And sarili natin. sometimes din, kasi Ay, parang, honey, kasi it I may feel sound. like, Mm-mm. yun yung gusto mong gawin. Oo din. Parang yun Pero ba hindi yung mo magawa. frustration Kaya side sa ibang mo? tao mo Oo. na lang iyan. Yun, oo. Actually, totoo yun. Parang yun Tapos yun minsan nga. parang dahil hindi mo nagawa or Madalas. maring hindi umeffect sa'yo, Oo. baka sa Baka kanya sa'yo, kanya oo. effect. Baka yung Ako kasi formula na gagawin to. ko yan, pero hindi ko kaya. Try mo nga. Oo, baka umubra sa'yo. Oo, ba sa'yo ako? Oo. din. Inintay niya. Di ba sometimes kasi ganon? Uy, totoo yun. Hindi mo Legit kayang yun. gawin sa sarili mo, kaya ibibigay mo na lang sa kanya. Patry ko Mga muna sa ganun kanya. side. Testing mo muna. Testing. Diba? Tingnan nyo din yun. Yun. Ayan, ang dami na nating Yes. napag-usapan and oras po natin ay ganap na 2:45 na ng hapon. So, kumbaga, regardless if it's a positive or negative na experience, pero talagang yung plot twist talaga,
Oo, na dun talaga turning point nga na nabanggit nyo kanina. Nagbabago yung perspective. Oo, mababago talaga nun yung perspective mo. Kaya may sinasabi sila na parang nagmamature ka na. Siguro nadidepend ng mga experiences na yun, yung pagtingin mo sa buhay. And from there, everything will Tsaka follow. dun, ma'am, na-unlock yung mga side ng sarili mo na hindi mo akalain na talagang, ay, meron ka pala. Ay, kaya ko pala. Kaya ko pala. Yung mga ganon, Oo, yung mga oo. ganon. Sometimes na nagawa mo na eh. Tapos, Hindi mo lang na-realize. wait, kaya ko pala. Oo. Mga late Kaya pala yun. realizations. That's why you don't have to overthink lagi before you do something. Try muna natin. O, try mo muna. Tsaka ka mag-react kapag Oo. And it's okay kung hindi mag-work. Oh, at least Oo you tried. naman, lagi. Oo, walang regrets. Parang feeling ko kasi mas magaan sa feeling kapag, at least I tried. Oo. Yun yung Tsaka alam mo, wala kang pagsisisihan. Exactly. Unlike kung iniisip, what if ginawa ko, kaya ko pala. Diba? Ang daming what Nagsisi if. ka pa. Ang sakit nun eh. Oo, Yung ang daming ganun what feeling. Totoo. Lalo na pag huli na. There's nothing you can do about it kasi Oo. kapag tapos Andyan na eh. Tama yun. Ayan, so para sa mga dear listeners ulit natin na gustong mag-share ng kanilang kwento ng pag-asa, kwento ng pag-ibig at mga kwento ng karanasan na kapupulutan ng aral, mag-message lamang po sa ating Radyo Agri 90.1 Philmec Facebook page. Ayan, napakita nga kanina no, yung 3 easy steps kung papaano po tayo magpadala ng inyong kwento. At si Colleen para naman sa ating text hotline. You can text Yes. at 0962-119-7445. And you can also see our text hotline number sa aming caption for today's live stream. Ayan, send na kayo dear listeners. Malay mo kwento mo na yung susunod na mapapanood at mapapakinggan dito sa Dear Vane. And pwede ka rin pumunta at ikaw mismo ang magbahagi ng iyong kwento live dito sa ating programa. Ayan, moving on. Ayan, sasagutin na natin ang ating question for today's episode na Dear Vane, pananaw ba'y gabay? Yan para sa akin personally, oo. Perspective Big ay yes. gabay talaga siya. Si Anonymous kaya? Oo, si Anonymous. Mag-ano kaya siya? Oo, feeling ko PPM Oo. siya maya-maya lang. Talagang Sa mga gabay natin. siya eh. Kasi yun yung paano mo nga titignan yung buhay. Yun yung magiging direction mo. Whether it be parang positive or negative. Depending nga sa factor sa Yes. paligid mo or ikaw mismo. Parang Diba? Kayo ba, Ma'am Badet and Colleen? It's a big yes. It's a big Diba? yes. So, kasi everything will follow from there. And if you're humble enough na to admit your to mistakes. admit na nagkamali ka, Yun, no, to admit na accountability. nagkulang ka, or Accountability. and to admit na parang tama ka pala pero hindi mo pinili. Oo, Yung yun ganon. din naman. Yes, Yung the humility na matuto tayo from every season ng buhay na meron tayo. Not just only the mistakes, but of course it matters. Pero kung ano yung season ng buhay natin, sabi nga natin, di ba, everything happens for a reason. So, let's be humble enough to look or to be open to embrace those kinds of reasons Yes. kung bakit nangyayari sa And atin. it's never too late to change your perspective. Oo. Uy, totoo. Tama yan. Totoo Tama yun. yan. Kasi you always change. Parang diba nga, Change for the better. we're always Sana. Oo, Yes. yun oo. We're dapat always yung changing. motto. If you want to change for the better, it's fine. If your perspective nung nakarang araw ay hindi na nag-a-apply sa iyo ngayon. Yes. Oo, It's tama okay. yan. It's all okay. But, and for me, it's also very important yung upbringing talaga ng isang Oo, Totoo. because Totoo they're yun. doon na build yung kanilang perspective. Yun yung nagiging gabay nila and how they manage life, di ba? Tsaka kung paano na sila ngayon, yun din yung dahilan. Yes. Maaari Uy, yung totoo. malaking bagay doon. It shapes who they are. And yung perspective din nila will follow from there. Ayan. So to wrap up, mahalaga ang matibay na pananaw sa ating buhay dahil ito yung nagiging gabay natin kung paano natin titignan ang mga bagay-bagay. Nakadepende rin ito sa kung ano yung pananaw na paiiralin natin kung positive ba or negative. Ang positibong pananaw naman sa kabilang banda, syempre makakapagdulot or result ito ng more of a positive result din. Ayan, in terms of life and work as a whole. Ayan, maraming salamat sa pagsama at pagtutok sa ating programa, dear listeners. Abangan muli kami sa aming next episode. Ayan, any additional words or Okay na din ako. Ayan, Basta ano okay din na. tayo, wag tayong yan na lang. matakot na, alam mo yun, yung magigising ka isang umaga na iba na yung perspective mo sa life. Oo, It's okay. parang, It's oo. okay. Tsaka Nasa may iba yung- takot talaga pag nag-iba. Oo, na parang, wait, hindi ito yung ano ko Oo, noon na, parang hindi ito yung hesitant ka standard pa eh. ko noon. Pero na. parang let's admit it. Kung mag-change
man yung perspective. Yeah. Acceptance. You have to accept na nagkamali ka dati. Yes. Ayun. Everything, mas magiging magaan kasi nasa una pa lang. And I think part of having a better perspective din kasi is, you have to accept and you should be humble enough to accept that yung perspective mo before is not the same. And it doesn't define you. Actually, hindi naman yung past mistakes mo, yung past na perspective mo, if you think it doesn't align with what you believe. Kasi yun nga kaya nga may growth. Yeah. Kaya nga may growth. Kasi nga, di ba, nagiging better ka from your yesterday self, di ba? Be the best version of yourself, di ba? Sabi nga nila. And it won't define you kung iba ka dati. At what's important is kung sino ka ngayon, how you see things ngayon. Parang for me, that's very important. Diba? Don't dwell on the past, okay lang. Oo, kasi andun na yung nangyari. May lesson doon. That one thing's for sure, may lesson. Yan, sabi nga ni Ma'am Buds kanina, Dala-dala mo everything sana. happens for a reason. At dala sana yung mainam na lesson na nakatulong para mag-grow ka and be a better individual. Ayan. So, bago matapos ang ating programa, iiwanan ko lamang kayo ng isang quote mula kay Chris Pine. The only thing you sometimes have control over is perspective. You don't have the control over the situation, but you have a choice about how you view it. Ayan, muli ito ang Dear Vanek, kung saan bida ang kwento mo. Bye-bye, guys! Happy Friday! Bye po!